Hello guys, nakita niyo yung bagong release ng news ngayon sa GMA na bumagsak by 40.5% yung inflows ng Philippine FDI. Guys, nakaka-bother to. Magandang tanghali po sa ating lahat mga kabisdak. Hirap na ho ang mga bubunistang tanganista ni Bubuim kung paano ipagtanggol ang palpak niyang pamumuno sa bansang ito, anak ka ng kagwang. O heto, yung kanyang atakdug, Marcos defender na si Monyo Tolfo. Simon Tolfo, naglabas ng maritis, chismis, fake news na di umano'y listahan ng mga destabilizer labang kay Bungit, anak ng kagwang, pinatos din ng mga bayarang mainstream media. Pinakalat po ito kagahapon. Ang dami pong nakalista na di umanong gusto magpabagsak dito sa presidenteng nakangiwi ang panga-anak ng kagwang Montol po. Gawa-gawa ng kwento, ang resulta, nabugbog sa social media ang marites na tulpok na ito kinuyog ng mga Duterte diehard supporters at ng ibang mga supporters na pinangalanan niya na di umano'y destabilizer laban sa kay Bungit, anak kayo ng kagwang. Hindi na nga humatapos-tapos ang issue sa flood control at mukhang hindi po talaga ito matatapos. Marami na pong cast of characters ang sangkot sa manumalyang flood control projects ng gobyernong bangag. Ito, talagang cast na cast ang datingan. Pinoy Big Brother sponsor, nakaladkad sa flood control issue. Anak ng kagwang, pinangalanan po nilang si Madam Il. Akala ko po yung si Madam Il na pinangalanan, akala ko si Bakay na talaga yan. Tuta ni Boboem na kongresista, sapol sa artistang si Bila Padilla. Itong si Congressman Kuwangko kasi, binanatan yung mga nabaha doon sa Sugbo tungkol sa kanilang ipinatayong mga kabahayan na ngayon nabaha nga ho at nasisipa yung mga tao, anak ng kagwang kong. Kaya hindi po yan pinalampas ng artistang yan. Palakpakan muna natin si Bila Padilla. Marami na po talagang gising na mga artista. Sana nasa tama po yung landas na inyong sasamahan at tutunguhin. Huwag po kayong sumama sa mga tangang komunistang aktivistang mga bubunista ni Bangag. Yan ay panglihis lang po ng katotohanan. Bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. Sa mga trolls ni Bubungit, ayan. Nasasaktan kasi sila pag bubuim. Sige, bubungit na lang. Mag-subscribe po kayo. At sa mga nakakaluwag po sa ating mga kababayang mga OFW, mga Pilipino, saan mang panig ng mundo na gusto pong magatid ng tulong para sa mga nasalanta ng bagyo, suportahan po natin ang SMNI Foundation. Typhoon Victims Relief Operation, tuloy-tuloy po yan, hindi po yan tinipid. At huwag po kayong mag-alala, hindi po tubig bahangin papainom sa mga evacuees. Puntahin na talagang gobyerno na to, tubig ba ipapainom sa mga nasalanta. Ayan po yung kanilang GCash number sa inyong mga screen. Okay, pag-usapan po muna natin itong mga bagong artista sa flood control. Kasi nga ho, ako po naniniwala na kung hindi man managot ang mga buwaya, mga kawatan sa Marcos admin, pero sa susunod na administrasyon, paniguradong may makakulong. Kung tatagal man ang administrasyong ito hanggang 2028, mukhang delikado na eh. Delikado na, November 16, 17, 18. Yung content ko kagabi, yung bungad ko, October, anak ng kagwang eh. Nahilo na kasi ako kay Bangag talaga. November po, 16, 17, 18, rally ng Iglesia ni Cristo dyan sa Lunita, Quirino Grandstand. Supportahan po natin yung mga kaibigan nating INC dyan. Respetuhin po natin yung kanilang mga sigaw. Ito po mga kababayan ko. Meron na naman bagong mga cast of characters dito po sa manumalyang flood control projects ni Bongbong Marcos na pinunduhan nga ho ng 1.3 trillion pesos na bumungad po sa maraming Pilipino na merong mga ghost projects na 421 lang daw. Pero lahat yata anak na kamuti. Pila rin naman kasi nagsabi 421 lang daw eh. Tayo na, lahat yan, flood control, puro mga ghost yan na nagdulot nga po ng malawakang pagbaha sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi na po naiiwasan ng mga Pilipinong magagalit sa gobyernong ito, lalo na po sa kakatapos labang ng Super Typhoon Tino at bagyong Super Typhoon Uwan na nagdulot nga ho ng maraming nasawi. Umabot na po ng 224 yung mga namatay sa bagyong Tino. Iwan na po natin ngayon sa bagyong Uwan. Wala pa pong update ang gobyernong nakanyuwi ang panga. Sigaw po ng taong bayan, Martin Romualdez managot, Saldico managot, at dapat managot din si Bongbong Marcos. Dahil nga ho, hindi po lulusot ang mga budget na yan kung walang perma po ng Presidente ng Republika ng Pilipinas. From Blancong Baykam, napunta po sa GAA, na permahan po ni Bubuim, ang resulta sandamakmak na bilyones na insertion. At ito na nga ho, nagkaroon na ng malawakang dilubyo, ba rito, ba doon. Nung una ay pinagtanggol pa po ni Bubuim na mayroon naman ng flood control. Na-overwhelm lang at nabangga pa ng barko. Hindi po umubra, lalo pong nagalit ang taong bayan dahil maliwanag yung panluloko at pambubudol ng gobyernong Marcos
ay sinama pa nga ho sa SUNA ng naturang presidente, nagsinungaling pa 5,500 flood control daw. Ang proyektong natapos na, yung pala, puro mga ampaw at mga impaktong multo. At ang pundo po para riyan ay naubos lamang sa mga pangungurakot ng mga buhaya. Lalo na po itong si Saldico na nakabili ng mga private jet, private chopper. At kasama rin po itong si Martin Romualdez nakabili ng private jet. At itinanggi pa niya, wala daw siya, anak ng kagwang. Nagkaroon ng mansyon sa Forbes Park, mga 10 mansyon, bunga po ng pangungurakot. Na hanggang ngayon po, si Saldico hindi pa po mahagi-hagilap dahil sa walang kwentang gobyerno. At ito naman si Martin Romualdez may balak tumakas at gusto magpagamot sa ibang bansa dahil umano sa kanyang kalusugan, anak ng kagwang, kailan bakunin kayo ni Satanas. Iwan ko po kung nasa ibang bansa na. Pero ito ngayon, biglang sumulpot, kakatapos lang po ng bagyo, yung super typhoon, dalawa sunod-sunod, o hito po, may sumulpot na naman na bagong cast of characters. Excuse mo po, tika lang. Sarap ng kwentuhan, no? Na di umano, sponsor ng Pinoy Big Brother, Gin Elibin, edition, ay sangkot po dito sa maanumalyang flood control projects ng gobyernong Marcos. Iyan po ay siniwalat ni Bryce Hernandez sa ICI at tinaguri ang Madam Il. Akala ko si Lisa na animal. Iba pala. Pakinggan natin. Isa na namang bagong pangalan na ang lumutang sa lumalawak na flood control scandal. Ayon kay dating DPWH engineer Bryce Hernandez, may isa raw alias Madam L na siyang nagdodoktor sa bidding process ng mga proyekto. Yan ang exclusive agenda report ni Hannah T. Madam Il, nagdodoktor bago natin ituloy. Akala ko po nung una si Lisa talaga ito. Tsaka marami rin nagko-comment. Yung mga nagko-comment siguro hindi napanood yung kabuuang video. Balita ng bilyonaryo. Madam Il. Sabi si Lisa yan, si Lisa. Akala ko na si Lisa talaga. Il man din si Baki. Pero ibang Il sponsor daw ng PBB. Pinoy Big Brother dyan sa ABS-CBN. Sikat pa naman ngayon, di ba? Meron silang edition bago ngayon. O paano na to, ABS-CBN? Magsalita ko kayo. Milyon daw yung binigay sa inyo dito Pakinggan natin Theatrics lang ang bidding process ng flood control projects. Ayon ito kay dating DPWH engineer Bryce Hernandez. Ayon sa kanyang salaysay sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, ginagawang teatro ang bidding para maipanalo ang napiling contractor. Kapag nakapili na raw ang kanyang dating boss at district engineer na si Henry Alcantara ng kontratistang makakakuha ng project at nakapagbigay na ito ng advanced payment, sa kanila inaayos ang bidding. May tao raw na nagsasaayos nito na kung tawagin niya ay cast director. Yan ay si Lynn Victoria Macanas, mas kilala sa kanyang circle bilang Madam L, ang CEO ng Chris Marie Builders Construction at Teka lang, stop muna natin. Silaya natin yung ito kulay-kulay. Yan pala, Madam Il, si Lynn Macanas, CEO, owner ng isang Chris Marie Builders Construction Supply. Ang inumin, Siya daw yung nagdudoktor ng bidding. Doktor, Doktor Kwak-Kwak. May pasiksisiksi pa, palabas-labas pa ang cleavage sa anak ng kagwang. Pakulay-kulay pa, yung pala, ang pera ng bayan pala, yung kunikulimbat na nila. Tuloy, LM Makeup and Skincare. Si Macanas daw ang namimili ng 2 losing bidders na makikilahok sa bidding. Sa bersyon ni Hernandez, magbibigay ang napiling kontratista ng higit kumulang 6% ng project cost bilang SOP. 4% dito ay para sa Bulacan First District Engineering Office para sa umano'y paggaguarantee ng post-qualification at 2% naman nito ay para umano kay Macanas. Halimbawa, kung 100 million ang proyekto, nasa higit kumulang 2 million ang para kay Macanas. Wow. Sa kanyang pagharap sa Senado noon, sinabi na rin ni Hernandez na lahat ng projects ng kanilang opisina ang hindi na nasunod sa original plan, mapag-building man, kalsada at maging classrooms dahil may mga obligasyon daw na kailangang bayaran. Bryce, sinasabi mo lahat ng proyekto ninyo substandard? Opo, Your Honor, kasi lahat po ito may obligasyon na kailangan itago. Lahat, as in hindi lang flood control. Opo, Your Honor. Hindi po namimit ko ano po yung eksaktong nasa plano, Your Honor. So may plano ang DPWH, merong budget yan, pero dahil yung budget pinaghati-hatian ninyo, sa dulo, walang project na maayos na dumaan sa inyo. Wala po. Yan ang testimony mo ngayon. Opo, Your Honor. Sa opisina po namin, Your Honor. Kasama rin si Macanas sa listahan ng Department of Justice ng mga individual na posibleng makasuhan kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Sa mga nakaraang panayam at social media posts, kilala si Macanas bilang negosyante sa construction, food business at beauty industry. Mahilig din siya sa tough-looking modified vehicles. At ayon sa isa niyang magazine interview, galing siya sa humble beginnings na natuto sa marketing aspects ng construction industry. Nakipag-joint venture din siya noong March 2025 sa Vega Cosmetics, Thailand. Naging sponsor din umano ang Chris Marie Builders ni Macanas ng 2 million pesos sa isang Pinoy Big Brother season. Naiuugnay din si Macanas sa Hard Hat Resto sa Quezon City na anilay boss si Madam L at nag-provide ng pagkain sa nasabing programa. Sinusubukan naming makakuha ng reaksyon mula sa ABS-CBN tungkol dito. Sinisikap din namin makakuha ng panig ni Macanas pero hindi pa namin maabot ang kanyang linya at deactivated din ang kanyang mga social media account. Bukas ang BNC sa kanilang panig at paglilinaw. Ito. Ako, interesado po ako dito sa tungkol kay Pinoy Big Brother. ABS-CBN, ano kayo ngayon? Magsalita kayo dito. Pinoy Big Brother is sponsor sa Gin Elibin edition at pinapakain pa daw, nagpapakain sa ABS-CBN. PBB, Pinoy Big Brother, sa isang restaurant.
2 milyon daw yung in-sponsor. So ngayon, alam nyo ho, ito po ay pera ng bayan. Nagkasama daw sa kakasuhan, sabi ng ICI. Ngayon ho, ABS-CBN, magsalita po kayo. Ano po yung koneksyon ninyo dito po sa isang Madam Il Macanas na kasampuat di umano sa flood control. Hindi lang po sa flood control kundi lahat ng proyekto ng gobyerno. Ito po yung sangkot dyan. 2% eh. Ito na yata yung pinakamadaling trabaho ng isang sindikato. No, na hindi mastermind. Nagdodoktor ka lang eh. Pag doktor mo lang, ng isang bidding, may commission ka 2%. So sa isa 100 million, so may 2 million. So maning-mani lang yun, ibinigay niya, sponsor sa ABS-CBN eh. Gaano man yung kalaki or gaano man kaliit, ang pinag-uusapan pa rin po natin dito ay pera ng bayan. Ngayon kayong ABS-CBN, sino ang koneksyon ng babaeng ito sa inyong channel? At bakit siya nakapag-sponsor ng ganong kalaki? At bakit tinanggap po ninyo? Kasi yan, kung tumanggap kayo, nag-sponsor kayo at patunayang nakaw yung pera na galing na yan, pera ng bayan, putang ina, dapat kayo rin kamuhian. Di ba? Vice ganda, Pitrang kabayo. Dapat, pera ng bayan yan, ibalik nyo. Hindi lang siguro 2 milyon eh. Nagpakain pa. Ibalik ho ninyo yung pera ng bayan, ABS-CBN, Pinoy Big Brother. Nakaladkad kayo ngayon, o hito tayo ngayon, no? May issue ngayon ng ABS-CBN. Ang liwanag sa sinasabi ng bilyonaryo. Bakit ba natin pinupuntarya ang ABS-CBN? Kasi nga, yung pera na yan, ay pera galing sa kaban ng bayan. Pera natin yan, ordinaryong Pilipino. Kung ikaw, wala kang intensyon na maglima sa kaban ng bayan, wala kang intensyon manlamang sa mga taxpayer, marapat ho siguro, ibalik nyo na po yung perang ibinigay ni Madam El. Dahil marami na pong nabaha, i-donate nyo na lang ho siguro. Pero para sa akin, kasuhan din dapat kayo eh. Kasi tumanggap kayo ng pera na galing sa nakaw eh. Pero anyway, balik tayo sa ICI. Ito nga rin ho yung masaklap dyan eh. Hindi talaga na-establish ng Independent Commission ni Bangag yung kredibilidad nila. Kasi hindi transparent. Kagaya ho ito, kung ang hearing ng ICI ay nasa publiko yan, na live stream, utsa, magandang i-scrutinize itong issue patungkol po sa ABS-CBN na damay na rin sa flood control eh. Ang problema na kasi krito eh. Paano po ito himay-himayin ng taong bayan? Kahit kayo mga supporters ng ABS-CBN. O ngayon, binanatan kayo ngayon, eh hindi naka-live stream. Ang sinabi lang dito ng ICI si Madam Il ay nagdudoktor na nag-sponsor sa inyo diyan sa Pinoy Big Brother. O dawit kayo. Sumapasama pa kayo ngayon ang imahiho ninyo. Kung ang ating paniwalaan itong mga sinasabi ng ICI, ito dapat. Kaso nga lang, ang ABS-CBN, hawak ni Tambaluslos yan eh. Malaki ang share ni Tambaluslos sa ABS. Kaya lahat ng balita, ABS nito eh. Pabor kay Tambaluslos. Nakita nyo ba, napanood nyo ba sa TV Patrol, ABS-CBN News, na binubuljak si Martin Romualdez? Lalo na sa teleradyo? Putang ina, hindi eh. Kaya nga si Vice Ganda eh, panay banat sa mga Duterte kasi nga, ang amo niya si Tambaluslos. So ito na yun. Paladkarin din natin sila sa isyong ito at dapat magpaliwanag ang ABS-CBN kung gaano katotoo na itong si Madam Il na isiniwalat ni Bryce Hernandez sa sinabi ng ICI ay doktor, nagdodoktor, ng bidding at nag-sponsor po sa inyong TV show Pinoy Big Brother. O, sikat pa naman yun. Sagutin nyo yan. Dito pa rin tayo, dumabi na yung cast of characters, no? Sa mga flood control, anak ng kagawang hanggang ngayon, wala pa rin nakasuhan at wala pa rin nakulong. O, ito, pakinggan rin po natin itong birada ng isang artista na si Bila Padilla. Laban po dito sa kongresista ni Bangag. Talaga naman, ano yan, tao tuta ni Bangag na si Kuwangko, Mark Kuwangko. Botsang ina, binanatan yung mga nabaha. Dapat nga ho, kayo ang babanatan nang nagwistula pang kasalanan ng mga biktima ng baha, kung bakit sila binaha. Anak ng kagwang, kayong mga kongresistang may kasalanan yan, nilimas po ninyo ang kaban ng bayan. Pakinggan po natin ang balita. Palike po muna mga kabisdak. Narito po. Inulan ng kritisismo ang kontrobersyal na pahayag ng isang kongresista. Sabi kasi niya, kasalanan ng mga biktima ang kanilang sinapit sa hagupit ng mga bagyo. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Viral ngayon si Pangasinan 2nd District Representative Mark Kuwangko matapos makipagmatigasan sa mga netizen at panindigan ang kanyang reaksyon sa mga naging biktima ng mga nagdaang bagyo. Sa loob ng isang araw, may 1.9 million views agad ang pahayag na ito ng kongresista na sinisisi ang mga biktima dahil sa floodplain umano gumawa ng tirahan. May 2,400 reactions ang post ni Kuwangko na tinawag niya out of touch ng mga netizen. Anila, hindi raw lahat ng tao may pera at pribilehiyo kagaya ng mambabatas. Sagot ni Kuwangko, choices have consequences. Bakit daw hindi tumingin sa mga hazard map para mapagdesisyonan ng maayos ang pagtatayo ng mga bahay? Sa isa pang pahayag nito, tila sang-ayo ng kongresista sa edited meme ni Paris Hilton na may nakasulat na Stop Being Poor. Paliwanag ni Kuwangko, to be rich is glorious.
Sa paglandfall ng bagyong Uwan kahapon, nanawagan pa si Cojuangco sa kanyang official social media page na mag-evacuate na ang mga residente ng kanilang distrito matapos itaas ang signal number 4 sa kanila. Pinuna rin ng aktres na si Bella Padilla ang pahayag ni Cojuangco at sinabing nasa local government unit ang responsibilidad pagdating sa ganitong usapan. Pinaringgan din ng aktres ang kontrobersyal na aktor at developer ng Monterazas de Cebu na si Slater Young, ang proyektong nasa ilalim din ng investigasyon kaugnay ng pagbaha sa lugar. Si Cojuangco ang staunch advocate ng pagpapatayo ng nuclear power plant sa bansa, partikular sa Pangasinan, para matugunan ang kakulangan sa kuryente. Sa Kongreso naman, isa si Cojuangco sa 215 congressmen na pumirma para umusad ang impeachment trial ng vice-presidente. Hanggang kaninang umaga, ganoon pa rin ang posisyon ni Cojuangco. Takaw sa kuna raw ang magpagawa ng bahay sa hindi naman ligtas na lugar. Ang trahedya raw kasi pwede namang iwasan. Para sa agenda, Ivy Reyes, Dulinar News Channel. Mari namang itinanggi ni Pangasinan Congressman Marco Wangco na sinisisi niya ang mga biktima ng bagyo. Ang point niya ay maiiwasan na ang nangyaring trahedya. Base raw sa inaddress niyang video, engineering failure ang isa sa mga dahilan ng deadly surge. Giyet ni Cojuangco, nasa gobyerno, developers, project planners at nasa atin daw ang responsibilidad na maghanap ng ligtas at well-planned na housing projects. Biglang kambyo yung hinayupak na kalaban talaga to ng mga Duterte, pumirma eh. Mga manggagamit ito, Cojuangco Mark. Bigla kang kambyo dahil binatikos ka at kinuyog ka at sumausaw na ho lahat ng mga celebrity. Ang gusto ko pong komentuhan itong sinabi ni Bella Padilla, yung pagsagot niya dito kay Mark Cojuangco. Sabi niya, bakit kasi sa floodplain gumawa ng tirahan, takaw sa kuna? Anong sabi naman ho ni Bella Padilla, sabi niya, respectfully, you don't start giving swimming lessons to a drowning man. Sir, you save him first, okay? Why didn't the LGUs stop them from building there in the first place? Common folk don't know where they can or can't build. I mean, look at Slater Young. Parang ganun. Ganito, ako sa akin itong mga nangyaring kabahaan sa ating bansa, yung mga nagpapatayo di umano sa isang lugar na floodplain, no? Yung area. Alam niyo po siguro, Mark Cojuangco, yung mga yun noon, nagpatayo ng mga kabahayan dyan, sa area na yan, wala pang baha noon eh. Hindi bahain yung lugar na yun. Hindi pa floodplain yung area. Di ba ho? Kaso ang problema ho ngayon, tingnan mo, bibigyan kita ng halimbawa, Mark Cojuangco, na yung binanatan mo ng mga Duterte, sa previous admin, Duterte, tanong ko po sa inyo, may nangyayari bang baha na ganun, katataas na naranasan po natin, na kahit saang lugar may baha sa Pilipinas, nakakatakot yung baha? Wala ho, di ba? Kailan lang nangyari yung mga pagbaha? Under Marcos admin, ito yung sinabi ko sa inyo. Na noon yung mga yan nagpatayo ng bahay, walang baha sa kanila. Ngayon lang sila binahander Marcos admin. Bakit? Dahil sa mga lahi mong mga buhaya. Yung mga kakampi mong buhaya. Dahil sa gobyerno ng Marcos, puro mga ghost projects. Yung flood control, walang nagawa. Yan ang totoo. Inubos po ninyo sa pangungurakot sa kaban ng bayan. Kung naipunta pa sa tama, yung mga pondo sa flood control, wala po tayong usapin dito sa ganyan kalalang baha. Hindi. Tingnan mo si Prasco. Nasaan yung mga hinayupak ngayon? Kapwa mong buhaya rin. Galit sa mga Duterte, puro bangag, manggagamit. Lumayas din, di ba? Wala sa kasagsagan ng pagbaha at bagyo. Sa kanilang lugar. Diyan sa Liluan. Tama, Liluan lugar ba? Ni Prasco. Yun ang sisihin natin. Ang may kasalanan dito ng pagbaha, hindi po yung nagpatayo ng bahay doon sa lugar. Kasi hindi naman kinaya yung mga mamahaling subdivision, gaya din yung mga mayayaman kayo. Mga politiko naglilimas sa kaban ng bayan eh. Tsaka ang dapat sisihin, kayo. Hindi po yung mga naba, yan tayo eh. Kung sino pa yung naba, sila pang nasisisi. Kagaya nito, bakit ayaw natin hanapin itong hinayupak na Nasaan ba yun? Na Prasco, mag-asawang Prasco. Ika lang guys hindi ko naayos. Naipanagtanggol pa ni Claire Castro, tingnan mo Baka sabihin po ng mga tanganistang supporter ni Bangag na fake news tayo. Ito, nasaan si Prasco nung panahon ng bagyo? Unang-una po ay kailangan muna ma-assess ano ba talaga ang kanilang pakay papunta sa ibang bansa. At kung ito po ba talaga ay naka-apekto sa mabilisang pag-aksyon para sa mga kababayan natin na nakaranas ng hagupit ng bagyo. At hindi po natin agad ito masasabi na sila ay may sala na. Kailangan po pag-aralan muna. Buang ka, may administrative case po yan, may criminal case pa nga, Claire Castro Bakit iniwan niya yung kanyang mga constituent, mag-asawang Prasco, sa gitna ng bagyo, sa gitna ng super typhoon? Sa ibang bansa yan, kay Kim Jong-un, di ba? Putang ina, pinabayaan mo constituent mo, bitay ka. Ito, putay, pinagtanggol nyo pa. Ito yung sinasabi ko nga sa inyo. Ang dapat sinisisi po talaga dito at may pananagutan pagdating sa pagbaha, may mga namatay, mga casualties, ay walang ibang gobyerno. Local government unit, tama yung sinabi ni Bella Padilla. Marcos admin. Kayong lahat ang managot at kayo dapat ang sisisihin. Diyan tayo Kung sino yung biktima, sila pa yung sinisisi, parang binibilatan mo. Mark, Cojuangco, bilat mo, may race ka. Ba't ka kasi dyan nagpapatayo ng bahay, ibahain yung lugar na yan?
Puta, saan tayo magpatayo ng bahay? Lahat ng lugar sa Pilipinas, binabaha naman. Wala nang mapipili. Kagahapon nga sa Quezon City, walang walang ulan, bumaha. Ganun katindi, under Marcos admin. Saan ka magpatayo? Lahat ng karamihan ng mga Pilipino, mahihirap. Hindi naman mga milyonaryo ang lahat ng tao sa bansang ito, mas maraming mahihirap. Walang kakayanan magbayad ng mga engineer para sabihin ito, wala pong baha dito. Ngayon, hindi mo naman ma-anticipate yung lugar mo kung bahain ba o hindi. Dahil sa kakulangan, dahil sa kapalpakan ng flood control, binabaha ho talaga ng kusa ang lugar ho natin ngayon. Hindi na nga po malaman-laman ng mga Pilipino anong gagawin nila pag tuwing tatagulan, wala na. Natatakot na, natatakot na yung iba, lalo na po yung sa mga malapit sa San Mateo, Marikina, bandang Rizal. Diyos ko, iniisip na agad nila paano tayo dito lilikas. Maulan-ulan lang kasi binabaha ho sila. Ang sisihin dapat dito at ikulong itong gobyernong Marcos na hindi na po alam kung paano ang gagawin, anong ang gagawin. Sabi ni Bubuim, anong gagawin natin? Putang ina, ayot na presidente na yan. Nagpresidente ka pa, animal ka. Kaya hirap na nga yung mga Marcos defender. Paano depinsaan si Bubuim? Araw-araw nagkakalata. Araw-araw may palpak eh. Kagaya itong si Montulpo. Monyo. Namonyo. Putya na guys, no? Wala na talaga sa hulog yung mga supporters ni Bongbong Marcos. Kagaya itong si Montulfo. Alam mo kayong mga Tulfo brothers, alam naman natin mga tuta kayo ni Bangag at ni Lisa. Iwan ko lang si Bintulfo. Kasi medyo 50-50 rin ako kay Bintulfo eh. Pero ito si Mon, si Erwin, si Rafi Tulfo, yan talaga. Tuta talaga yan ni Lisa Baki. Ayan, no? Bubungit, no? Bubuim. Supporters at defender talagang mga yan. Ngayon, no? Sa kabila po ng issue ng flood control, kaliwat ka ng batikos, kaliwat ka ng galit ng mga Pilipino. Rally doon, rally dito, sigaw doon. Mga kurakot, ikulong, sigaw ng mga dilawan, putang ina, hawsyaw. So ngayon po, meron na naman rally, yung Iglesia ni Cristo ngayong November 16, 17, 18. Nai-content nga natin kagabi na sa aniversa na umano, ayon po kay Kairik ha. Si Kairik nagsabi yun, KOGC at GIL. Ay insip, ngayong rally ng November 16, 17 at 18. Marami kasing nagalit sa akin eh. Actually, wala naman pong masama kung magsama-sama, basta nasa tama. At wala ngang sigaw na Marcos resign sila eh. Nire-respeto natin yan. Tsaka nunid naman isigaw. Putang ina kamanid naman ni Bangag kung hindi pa rin maramdaman yung ganun. Magrarally ang Iglesia ni Cristo, milyon-milyon. Anong nirarally? Dahil sa flood control. Dahil sa korupsyon. Sinong nangungurakot? Kaninong admin? Kay Bangag. Inumin talaga eh. Sino pa ba? Diba? Mga bubunistang tanganistang loyalista ni Bangag. Kagahapon, meron po tayo na i-play na video. Hindi na natin i-play uli kasi pabalik-balik tayo yung maraming magagalit na mga subscribers. Tanga. Okay. Naglabas yun ng listahan. Pinagmumura ko pa nga eh. Na di umano, yung mga taong ito ay merong planong destabilisasyon. Pinangalanan pa nga niyang Bagundago daw. Bagundago. May binabanggit siyang pangalan eh. Ngayon, nagulat ako. Binalita rin pala sa mainstream media yon. Sinabi ng hinayupak na tao na yon. Hindi lang siguro nakuha yung sinabi ng tao na yun dahil hindi naman kilala at na-share po yung Kati Binag. Pero ito po yung nag-trending. Itong post ni Munyo, Damunyong Tulfo, na di umano ito ay may mga utak ng destabilisasyon. So hindi ko po kukunin yung sarili niyang post, kukunin ko po sa bilyonaryo sa mainstream media. Ayan po. Ayan po yung mga pinost ni Mon Tulfo. So basahin po natin. Ito po ay maliwanag na desperate move. Desperado na ang mga supporters ni Ngiwim, kung ano-ano na lang pumapasok sa utak, putang ina, pulbos pa. Hindi nyo na kaya yan. Yan talaga yung presidente nyo. Pabaya at walang kwenta, hindi marunong magpresidente. Putang ina, 224 namatay. Dapat ka bubuin, managot ka. Sabi ni Ramon Tulfo, Monyo, alias na bugbog ng babae. Ang sabi, here's an insider. Sabi niya, insider list of people the government is watching. Tinignan daw ng gobyerno. That are behind the reported current destabilization. So, patangina, so government watching. So, ibig sabihin, malamang ang nagbigay ng datos nito kay Montulfo, taga-gobyerno. Ay, nagbigay kayo ng maling balita, Fake news to, mga bubunistang tanganista. Baka galing kay Baki ito. Number 1 sa listahan, Romeo Pukis. Ito nga si General Romeo Pukis, pinagbintangan na rin po ito na di umanong destabilisasyon dahil nga sa kanilang galit na dapat panagutin ang mga kurakot at pumunta nga po sila sa Camp Aguinaldo, no? At doon sila nagrally noong September 21 at noong nagrally din po sila sa harap ng Kongreso. Kasama si Romeo Pukis, nakapunta po ako doon, nakakover po ako doon. At ikinunik sa kanya yung destabilisasyon. Pero sinabi na ho yan ni Romeo Pukis, wala pong ganun.
military junta. Wala po eh. Gusto lang po nila maghayag ng kanilang saloobin. Yung September 21, sumabay sila eh. Na dapat managot ang mga kurakot. So ito tayo ngayon. Kung sisigaw pala tayo ng managot dapat ang mga kurakot, ay destabilizer ka na. Buang ka, Montulfo, mga tanga nyo. Kailangan ng panagot mga kurakot eh. Tingnan, trilyon-trilyon ni Limas, kaban ng bayan, daming namatay, walang managot, anak ng kagwang kayo. Orly de Leon. Si Orly de Leon, I think, retired military din po ito, kung di ako nagkakamali. Benjamin Magalong, meron pang close open parenthesis, for confirmation daw. Si Magalong nga ho yan eh. Ginamit nga ho ninyo yan. Sa ICI, bakit nag-analista ninyo yan? Kakampwit yan eh. Binira na nga ang mga Duterte, nagpagamit nga ho sa mga Marcos. Diba, pumunta sa Davao, nag-imbestiga ang Baha, Maynila, Luzon, anak ka ng kagwang ka. Cebu. Nyango talaga rin si Magalong, sayang din to eh, nagpapagamit eh, nangayaan natin noon eh. Johnny Macanas, retired general, Johnny Macanas. Vlogger man yan. Noon pa naman yan, kinasuhan ninyo ng inciting to sedition, ngayon lang ninyo alam. Hindi nagkikriticize lang naman yan, hindi naman sinabi na ibagsak si Buboyem. Patalisikin. BBM resign, nakikiusap. Ito si Cornel Lachica. Ikinunik ng mga tanga yung dating PSD chief ni Inday Sara, di ba, security detail, ito ba yun? Cornel Mitran. Talagang maingay na ho sila dyan. Akasigaw, BBM resign. Dado, ganun din, nagbablog pareho sila. Ferdinand Topacio. Tsaka na mga pro-Duterte lahat to nakalagay eh. Destabilisasyon talaga, destabilizer. Ferdinand Topacio. PDP to eh. Legal Council, destabilisasyon. Anak ng kagwang, hindi nyo matanggap-tanggap no, na may magkakriticize sa inyo. Vic Rodriguez. Dating executive secretary ni Bangag to eh. Si Atty. Vic Rodriguez sa may isog. Rally-rally lang naman yan. Panagutin, transparency, accountability, peace and security, bawal. Sumigaw ng ganyan. Destabilizer na agad yan. Mike Defensor, nasama si Mike Defensor. Kasi nga, ang inilabas, si Gutisa, nag-refer kay Marcolita. Anak ng kagwang. Magaling din mang uto ang hinayupak na ito ha. Chavit Singson. Utay na. Si Chavit Singson. Kasi Chavit Singson talaga, harap-harapan sinabi niya dito, patalsikin si Bongbong. Galit na galit si Chavit, kinasuhan na si Chavit, di ba? Ng mga bubunista. Mag-resign ka na, bubuin. Yeah. Utangin na. Rodante Marcolita, Senator Marcolita, kasi galit na galit kay Panfilo Lacson. Martin Romualdez, Saldico, na pinangalanan sa Senate Blue Ribbon Committee at Iglesia ni Cristo. Ang galing mo rin na gumawa ng listahan namon, Tolpo ka. Si Orlando Ulamit. Sino to si Orlando Ulamit? Dati nga, retired military din po ito. Alias Monk. Di ba si Monk, ito yung MNLF? Kay Normie Suarez? Animal talaga naman. Hindi naman ito sumasama sa rally, si Monk. Sinama pa talaga dyan. Ito, possible daw financiers, anak ng kagwang. Vice President Inday Sara, financer? Magpipinance pa ba si Inday Sara dyan? Sa mga rally na yan? Ay puta, wala kang pundo. Unahin pa ba niya yan? Iunahin na lang ni Inday Sara, gastusan yung tatay niya sa dahig. Anak ng kagwang ka kay Montulfo. Kung Pulong Duterte, isa pa, kinukunik talaga sa mga Duterte kasi Vice Presidente si Inday, no? Anak ng kamuti. Kung Pulong, nandun sa dahig ngayon. Chavit Singson. Pahingi nga, Chavit. Pira. Tapos sa dulo, don't ask me where I got the info. I won't tell kahit napitpitin nyo ang bayag ko. Sinabi mo na nga, dito government is watching. Galing kay Bungit, galing kay Palaka yung info mo. Kahit hindi mo sabihin, alam na ho namin. Kahit pitpitin daw yung itlog mo, wala naman na itlog, napitpit na yan ni Glodin Barito. Okay. Unahin po muna natin yung sagot ni Mayor Magalong. Natablado rin po yan. Palabas natin, baka sabihin ni Magalong, bias tayo. Okay, ito, Montulfo, sinagot po siya ni Mayor Magalong. Ang sabi dyan ni Mayor Magalong na nagpagamit kay Bangag at napunta po sa Davao yung investigasyon, hindi sa Norte, hindi sa Metro Manila, Luzon, anak ng kagwang Magalong. Basahin ko Magalong para sa iyo ha. Pahayag ni Mayor Magalong, Benjamin Magalong, hinggil sa mga balitang umano'y destabilization reports. Marin kong itinanggi ang mga maling paratang na ako ay sangkot sa anumang hakbang para para pabagsakin ang pamahalaan. Ang ganitong uri ng balita ay walang katotohanan at nakakasira sa tiwala at pagkakaisa ng ating mga kababayan. Buong buhay ko ay inalay ko sa paglilingkod sa bayan bilang sundalo, pulis at ngayon bilang lingkod bayan. Ang aking katapatan ay sa Republika ng Pilipinas at sa sambayanang Pilipino. Sa akin mga pakikipag-usap sa mga estudyante, negosyante at mga organisasyon SEBICO, palagi kong hinihikayat ang maayos na at makabuluhang pakikilahok sa loob ng batas. Ito ay nagpapalakas sa ating demokrasya. Ang nagpapahina sa bansa ay hindi ang mga nanawagan ng pananagutan, kundi ang nagpapakalat ng kasinungalingan at walang basihang paratang sa ngalan ng mamamahayag. Ang korupsyon ay panlilinlang ang tunay na sumisira sa ating lipunan. Manatili akong tapat sa pagtaguyod ng katotohanan, katarungan, makataong pamumuno at mabuting pamahalaan para sa isang bansang matatag sa integridad, pagkakaisa at katatagang may dangal at prinsipyo. Mayor Magalong. Alam mo, Mayor Magalong, wala ka na prinsipyo ngayon eh. Nagpagamit ka kay Bungbong. Sayang yung prinsipyo mo, hindi ako bilib sa iyo sa ngayon. Hindi na. Saka, paano yan, kung meron mang destabilisasyon na lulutang, paano yan susuporta si Magalong? Ayaw niya sa mga Duterte, di ba? Tsaka sumasali yan sa mga Dilawan rally, hindi naman sa mga DDS, hindi naman sa mga retired uniform personnel. At saka walang destabilisasyon dyan.
Part yan ng demokrasya. That's part of freedom of expression at freedom of speech. Tulpok, bugbog. Ito pa, sagot naman po ni Attorney Vic Rodriguez. Ayan po, Attorney Vic Rodriguez. Sinagot po ni Attorney Vic Rodriguez itong si Montolfo. Sick man of Asia. Kurakot at korupsyon ang tunay na sanhi sa pagtamlay ng ating ekonomiya. Kung kaya't balik tayo sa pagiging sick man of Asia. Ang sanhi ng pagbagsak ng halaga ng piso, gross domestic product, foreign direct investment, turismo, stock market, kumpiyansa at tiwala ng lokal at banyagang pamuhunan ay ang talamak na kurakot at korupsyon na hindi na may kubli ng Marcos administration. Kaya't huwag nang ipilit ang malisyosong paratang na destabilisasyon na pawangkatang isip lang at halusinasyon. Ayan po yung sinabi ni Attorney Vic Rodriguez. Ayan. Okay, ang hugot na post ni Attorney Vic Rodriguez dyan, dahil po sa pagbagsak ng direct foreign investors. Pero bago po natin pag-usapan, andito po, ito makinig ka, Montol po. Sabi ho ni Ma'am Rowena Guanzon, hindi na kailangan ng destabilisasyon ng gobyernong ito. Dahil ang admin mismo ni BBM ang sumisira sa sarili niya. Kay Martin Romualdez pa lang at ang kanyang BFF na si Saldico, bingo sa korupsyon. No need na talaga, wala namang destabilisasyon. Ang na lang natin dito, nagrereklamo tayo. Dahil sa bagsak na ekonomiya, walang kwentang pamumuno, kaya ang tao sumisigaw eh. Ang problema itong mga supporters ni Bongbong, masyadong balat sibuyas, onion skin. Pag nagsalita ka against the government, matik, destabilizer ka na. Pero bakit itong si Ma'am Rowena Guanzon, banat ng banat, Montolfo, kay Bubuim, tinawag pang bangag, tinawag pang mga kawatan, mga kurakot, itong si Marcos, hindi mo man sinama sa listahan na destabilizer, ito, tingnan mo. Sabi ni Ma'am Rowena Guanzon, sa INC rally sa 16, andoon ako, paki-add mo ako sa listahan nyo. Magtatampo ako niyan. May favoritism kayo, kayo, BBM resign. Panay naman Tulpo, hindi mo sinama si Guanzon dyan eh. Mas si Guanzon, mabigat yung mga binabanat niya. Resign, BBM. Makakurakot kayo. Galit na galit. Panay mura nga eh. Tang-ama nga lagi na, tang-ama nyo. Ganun. Hindi sinama ni Montolpo kasi takot kay Ma'am Rowena Guanzon ang buwang. Sa bagay, si Montolpo takotin sa mga babae. Tingnan mo ginawa ni Claudine Barreto. Nabugbog. Bago natin pag-usapan yung sagot ni Kung Pulong. Binuljak rin siya ni Kung Pulong dito, si Montolpo. Anuhin muna natin yung hugot ni Atty. Vic Rodriguez, Ma'am Rowena Guanzon. Ang sabi ni Ma'am Rowena Guanzon, hindi na kailangan ng destabilisasyon dahil nga mismong gobyerno ang nagpabagsak sa kanila. Naayon nga po kay Vic Rodriguez, balik na po tayo sa tinatawag na sick man of Asia. Dahil dito po yun, naglabas po ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng update patungkol po sa foreign direct investment ng Pinas na lumagapak sa 40%. O, tingnan mo. Yan, paglagapak po, tanong ko sa inyo, Montolpo, sa paglagapak po ba ng foreign direct investment sa ating bansa ay dahil po yan ba sa pambabatikos sa gobyernong Marcos? Sa pagkikriticize? Hindi naman Yan ang dahil sa kapalpakan ng gobyerno, kawalang kwentang gobyerno, kaya lumagapak ang foreign direct investment ng mga Pilipino ngayon nagrereklamo. Ano ba ang kahalagahan ng foreign direct investment sa ating bansa? Sa ating ekonomiya? Hindi po ako eksperto, pero mas maganda, may pakinggan po tayong expert na magpapaliwanag para sa mga bubunistang tanganista na hindi alam. Pakinggan po natin ito si kaibigan natin. Hello guys, nakita niyo yung bagong release ng news ngayon sa GMA na bumagsak by 40.5% yung inflows ng Philippine FDI. Ang FDI guys is foreign direct investment. Guys, nakaka-bother to. Sana aware kayo. Sige, explain ko sa inyo para aware kayo. Yung FDI is direct investment. Ito yung pera na nanggagaling sa ibang bansa. Pinapasok to sa atin para makapagtayo ng negosyo, ng factory, ng building, ng power plant, ng BPO site, or kahit yung mga joint projects with government. So kapag mataas yung FDI, ibig sabihin, tiwala yung ibang bansa sa ekonomiya natin. Correct. Pero kapag mababa, ibig sabihin yung mga foreign investors nag-aalangan sila. So bakit sila nag-aalangan ngayon? Siyempre, alam nyo na. Kasi doon sa malaking issue ng corruption. Na alam nyo naman lumalabas lately tungkol sa gobyerno at sa mga project ng gobyerno. So kaya tinawag itong karamihan yung flood control scandal. So yung mga dating gusto mag-invest dito, pantay mo na sila. Naku, safe ba yung pera nila? Diba? Siyempre mapapasik. Kung kahit ikaw mismo, kung investor ka, siyempre yung pera mo ayaw mapunta sa kamay ng alam mong wala nang mapupuntahan, tatago lang, ibubulsa lang, diba? So parang ang iniisip nila, ba't pa ako mag-i-invest dyan? Baka mapunta lang sa bulsa nila. O kaya madelay dahil sa gulo. Pero guys, hindi lang naman yun yung factor. Siyempre may mga ibang factors din bakit bumabagsak ang FDI. One of the factors din is siyempre mas mataas yung interest rate sa ibang bansa. Correct. So siyempre mas attractive mag-invest doon. Another din is yung unstable policy. Siyempre every time na nagkakaroon ng bagong presidente, nagkakaroon ng mga bagong rules every year. And also siyempre mas competitive din talaga yung mga neighboring countries. Yung mga kapitbahay natin na bansa katulad ng Vietnam, Indonesia. Kasi doon mas mabilis, mas mura na magtayo ng negosyo.
Meron ako nakausap before nun sa Thailand. Japanese, investor sila sa Thailand. Tapos sila nila taga sa Philippines, ganyan. Tapos sabi nga nila na parang ang hirap magnegosyo sa Pilipinas. Sobrang mahal, ang daming kailangan padulas. Ang daming kailangan daanan. So imbes na mag-invest sila sa Pilipinas, invest na lang sila sa ibang bansa na mas maayos kausap. Kasi sa Pilipinas, ang hirap daw talaga kausap. Gawan nga nang ang dami pang kailangan under the table. Sobrang nakakahiya, di ba? So ngayon, ano ba yung mga ginagawa ng mga investors na yan? Sa Pilipinas natin, bukod sa syempre nakakatulong sila na makadagdag ng mga trabaho sa mga Pilipino. Nung previous administration, nung administration ni Duterte, share ko lang sa inyo ha. Kasi baka sabihin nyo, DDS ako, Duterte supporter ako. Ang share ko sa inyo is facts, data from the last administration. O sige, hindi lang administration nga, pag-usapan na natin yung year 2016 to 2022. Sobrang daming mga FDI projects nun. Kasi during that time, medyo mas stable pa yung direction ng gobyerno. Kasama natin dyan yung build program. So yung mga infrastructure investments, as far as I remember, correct me if I'm wrong, maraming mga China-funded projects nun. Yes, kung papansin nyo, super close nung past administration sa China. Kasi ang dami naman talagang mga FDI projects ng China dito. Tulad nung parang Kaliwa Dam project. Meron pa Chico River Pump irrigation project. Aside from China, yung Japan is also active in investing here. Meron silang partnership with ADB Bank or Asian Development Bank na mga railways. I-rehabilitate nila yung MRT3 doon sa railway from north to south. And then sa Manof naman, an industrial zone, marami ring mga naging FDI projects dyan. Katulad nung expansion ng PEZA. May pumasok ng mga kumpanya from Korea, Japan, US. Tsaka mga electronics and semiconductors. Meron din mga nag-invest US, Japan, tsaka Korea. Another na sobrang nag-boom pa nun is BPO tsaka tech sector. Kasi dumami yung mga BPO offices nun. Dahil din syempre sa mga foreign companies. Tulad ng Accenture, IBM, Concentrix. Kaya mga iba pa na nag-expand dito. Kaya marami talaga mga nagkatrabaho dahil sa mga BPO expansion na yun. Energy products, marami mga naging partnership din talaga with China and Japan. Mga renewable power, tsaka mga coal projects. So, nung 2021, kahit pandemic nun guys, parang kumbaga umabot ng $10.5 billion ang FDI inflow nun dito sa Ganong katindi si Duterte. Actually, pinakamataas sa ASEAN during that time. Pero sadly, unfortunately, ngayon, tapos ng mga ilang taon, dahil dyan sa corruption scandals, economic slowdown, mga uncertainty sa policies, maraming mga foreign companies nag-pull out. O kaya nag-hold muna sila ng mga expansion plans. Kaya nakakalungkot, ayaw na nilang mag-invest sa bansa natin. Kasi natatakot sila eh. So yung investors, confidence, malaking epekto yan. Kasi syempre, ayaw nila masayang yung pera nila or kaya mahirapan sila mag-operate dito. Ayan, sa mga bubunistang tangalista, sasabihin na naman ninyo, DDS. Dahil hindi nyo matanggap yung sinasabi ni Madam, tuloy lang natin ng konti. Pak yan. Siyempre, alam na naman natin kung ano yung direct impact nito sa Pilipino. Pag unti ang negosyo, unti rin yung trabaho. Kasi for example, may nagtayo ng factory sa Batangas o kaya sa Bataan, siyempre libo-libo na naman mga Pilipino yung magkakaroon ng trabaho. Pero kung umatras yung investor, siyempre walang trabaho. Correct. Another is, yung nag-delay yung build projects. Humihina kasi siya. Dapat kasi meron yung continuous support from the foreign investors. So, syempre, maraming mga government projects na partly hindi na funded ng mga investors. So, yung mga initiative na yun, ng mga tren, kalsada, airport, na-delay. Napuputol yung mga infrastructure plans. Natigil talaga. Resulta nito, traffic. Traffic pa rin. Kasi syempre, kulang sa public transport. Syempre, mas mabagal din yung pag-unlad sa mga probinsya. And another impact nito, syempre, kapag onti ang investor, onti ang pasok ng dolyar sa Pilipinas. So, piso. Kapag nito sa piso, hihina yung piso. Kapag hihina yung value ng piso, tataas yung presyo ng mga imported goods. Products. Tulad ng gasolina, bigas, at yung mga iba't ibang produkto pa na nanggagaling sa ibang bansa. Kaya ang sakit-sakit kasi magtataas na naman yung presyo. Tapos, ang pinakamasakla pa dito, syempre, kasabay nung pagbagal ng mga FDI inflows is yung mga local businesses dito sa Pilipinas, bumabagal din sila. Kasi syempre, yung mga foreign partners nila, kulang sa capital para mas lumago sila. So, ngayon, hindi makapag-expand, hindi sila makapagbukas ng bagong branch, hindi makamasaklap, hindi makapagtaas ng sahod. So, tuloy, stagnant yung income. Hindi lang ng mga negosyo but also yung mga empleyado. Pero yung cost of living tumataas. And another impact na nakikita ko rin dito is kapag nabawasan ng mga investors from foreign is nababawasan yung transfer ng knowledge. Kasi alam niyo naman, dito sa atin na third world country, delayed tayo when it comes to progress ng 12 years. Technology. So, sa ibang bansa, sa mga first world country, advanced na. sobrang advanced na ng mga technology nila doon. Dito, delayed ng 12 years. So ngayon, kung wala tayong mga investors na mga foreign, yung transfer of knowledge bumabagal din, umuunti, kumukulang, mas nagiging delayed tayo. Kasi honestly, kapag foreign countries yung mga nag-train sa atin, yung mga kumpanya, sa mga Pinoy workers, mas tumataas yung skill level natin. So yun, nasasayang kasi nawawala yung opportunity na matuto na magkaroon ng global standards. So in short, kapag bumaba ang FDI inflows, ramdam na ramdam ng ordinaryong Pilipino. Job hiring mas onti, sweldo mas mabagal tumaas, presyo ng bilihin mas nagmamahal, mga public projects bumabagal, and yung value ng peso humihina. Kaya honestly, nakaka-disappoint yung nangyayari ngayon. Kaya sana maging aware tayo, dapat alam natin itong mga bagay na to. So kung napanood nyo to guys, spread nyo yung awareness na to sa mga Pilipino, sa mga kapwa Pilipino. Kasi hindi na tayo pwedeng dapat pumapayag sa ganitong klase ng governance. Sobrang nakakadismaya. Jinsi yan, mga kabisnak. Ayan o, mga bubunistang tanganista, hindi yan DDS. Expert pagdating sa ekonomiya. So ngayon, ano po ang gagawin natin? Kailangan pa ba ng destabilisasyon? Wala na ho. Tama si Ma'am Rowena Guanzon. Ang nag-destabilize ng gobyerno, kayo lang. Kaya ito banat ni Kung Pulong dito, kaya yun. Ayaw daw talaga siya. Huwag nyo na akong tanungin. Sabi ni Tolpo, kung saan. Kung nakuha ang impormasyon, hindi ko sasabihin kahit pitpitin nyo ang bayag ko. Sagot ni Kung Pulong, may mapipisa pa ba? Pitpit sa sarili mong kabubuhan? Wala ka namang itlog dong. Babae nga lang ang pumukpok sa'yo. Estoryahi. Dinumbag nga yan ni Claudine Barreto eh. Wala nang pupukpok yan. Anak ng kaguwang ko.
Tsaka destabilisasyon. Ano na lang, kagaya nung babae na yon, Montol po nagsasalita ng katotohanan na mas okay yung panahon ni Duterte kumpara ngayon sa panahon ni Marcos. Maraming foreign investors, kahit pandemya, 10.5 billion US dollars ang investment ng mga foreign direct investors sa Pilipinas kahit pandemya. Ganun katindi yung Duterte ngayon sa panahon ni Bangag. 40% bagsak, walang pandemya. Walang proyekto eh. Merong proyekto, pinapangungurakot, flood control, puro ghost. Ito po yung epekto. Kaya yung sinasabi mong ninyong destabilisasyon, wala ho yan. Kayo po mismo nag-destabilize ng gobyerno ninyo. Dahil sa pangungurakot, pagdanakaw ninyo. Sumigaw lang ang tao bayan, magrally lang, magrereklamo lang. Naitigil na ang korupsyon. Dapat managot ang dapat managot. Destabilizer agad. Hindi lang nagustuhan ng mga Pilipino ang pamamalakad ni Marcos. Destabilizer agad. Anak kayo ng kamuti. Huwag kayong balat sibuyas para hindi kayo blakayan. Totoo naman ho, bagsak na po talaga ang gobyerno natin. Yan